Si Sunshine Rodora Perez ay namuhay sa ilalim ng kalupitan ng kanyang asawang si Marco at ang matapobreng biyana na si Doña Consolacion. Tinuring siyang basahan, inilipusta ang kanyang pagkatao dahil sa kanyang nakaraan at sa huli tinapon sa gitna ng bagyo ng walang awa. Ngunit sa gitna ng dilim at trumagasang ulan, isang anghel na nakaputi ang sasagip sa kanya, si Dr. Mike Del Castro, isang bilyonaryong surgeon na may busilak na puso. Sa pagkalinga ni Mike, ang dating sugatang si Sunshine ay muling sisikat. Higit sa yaman at kapangyarihan, binigay ni Mike kay Sunshine ang respeto at pagtanggap na matagal nang ipinagkait sa kanya. Tunghaya na isang kwento ng masakit na pagtitiis, matamis na paghihiganti at ang pagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi humusga sa nakaraan, bagkus iniingatan ka bilang isang mahalagang hiyas. Sabi nila ang kasal ay isang pangako ng proteksyon at pagmamahal. Pero paano kung ang taong nangakong mag-aaruga sa iyo ang siya palang magiging mitsa ng iyong paghihirap? At ang biyana na dapat tumatay ang pangalawang magulang ay siya palang peste na dudurog sa iyong pagkatao. Minsan, kailangan nating dumanas ng pinakamalakas na bagyo para lang matagpuan ang taong magsisilbing kanlungan natin. Ito ang kwento ni Sunshine, isang babaeng tinapon ng nakaraan ngunit niyakap na isang bilyonaryong pag-ibig. Mga kaayasya, ihanda ang inyong mga puso sa isang paglalakbay mula sa pait ng pang-aapi tungo sa ningning ng tagumpay. Ako ang inyong lingkod, Miss Sandra, at samahan ninyo kami sa isa na namang madamdaming obra mula sa panulat ni Miss Ayesha. Dito lang sa Ayesha TV. Ang tahanan ng mga kwentong tumatagos sa puso at nagbibigay ng pag-asa. Simulan na natin. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila tunog ng orasan na nagpapaalala kay Sunshine kung gaano na siya katagal nagtitiis sa loob ng mansong iyon. Mansyon kung ituring ng iba, ngunit para sa kanya isa tong gintong hawla na puno ng tinig. Sunshine, ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Anong oras na wala pa rin kape ang biyanan mo? Bulyaw ni Marco habang pababa ng hagdan. Ang asawang dating nangako sa kanya ng langit, ngayon siya nagbibigay sa kanya ng impyerno. Mabilis na pinunasan ni Sunshine ang kanyang mga kamay sa suot na apron. Sandali lang, Marco. Katatapos ko lang maglaba ng mga kortinang pinagagawa ni Mama kaninang madaling araw. Huwag mo kong masagot-sagot ng sandali lang. Isang malakas na hampas sa mesa ang gumanig sa buong kusina. At huwag mong tawaging mama ang nanay ko, hindi ka niya anak at hindi ka magiging kapamilya sa pamamahay na ito. Pumasok sa eksena si Doña Consolacion, suot ang kanyang mamahaling robe at ang mukhang puno ng pandidiri. Marco, hayaan mo na yung basurang yan. Wala talagang silbi yan simula pa nung pinilit mong pakasalan. Kala mo kung sinong birhen, yun pala gamit na? Napayo ko si Sunshine. Ang masakit na katotohanan na hindi siya buo na makasal kay Marco ay ang paboritong armas ng kanyang biyanan upang ituring siyang mas mababa pa sa katulong. Ngunit ang totoo, minahal niya si Marco at naging tapat siya rito, subalit ang nakaraan niyang pilit kinalilimutan ang laging ibinabato sa kanya. Nakahanda na po ang kape ninyo, senyora. Mahinang sabi ni Sunshine habang nanginginig ang kamay na inilalapag ang tasa. Isang malakas sa tunog ng pagkabasag ang umalingaw-ngaw. Sinadya ni Doña Consolacion na itabig ang tasa dahilan upang tumapon ng mainit na kape sa paanan ni Sunshine. Napasigaw si Sunshine sa hapdi. Ang balat niya agad na namula dahil sa tindi ng init. Ang tanga-tanga mo talaga. Kita mo na dumihan ng sahig ko? Sigaw ng matanda. Linisin mo yan. Gamitin mong dila mo kung kailangan basta't siguraduhin mo walang mancha yan bago ko bumalik. Tumingin si Sunshine kay Marco, umaasa na kahit kaunting awa, makikita niya sa mga mata nito. Ngunit imbes na tulungan, kinuha lang ni Marco ang kanyang susi ng sasakyan. Ayusin mo yan, Sunshine. At pagbalik ko, gusto ko ayos na mga gamit ni Tiffany. Darating siya dito para mag-lunch. Ayaw niyang nakakakita ng pangit na katulad mo sa hapag. Si Tiffany, ang babaeng laging kasama ni Marco. Ang babaeng harap-harapan siyang niloloko sa harap mismo ng kanyang asawa. Habang nakaluhod sa malamig na sahig, pinupulot ni Sunshine mga basag na piraso ng tasa habang humahagulgol. Ang dugo mula sa kanyang nasugatang daliri humalo sa talsik ng kape sa sahig.
Sa bawat hapdi ng kanyang paso at sugat, isang panunumpa ang unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Darating ang araw, hindi na akong luluhod sa harapan ninyo. Ngunit sa mga oras na yon, ang tanging narinig niya ay ang mapang-aping tawa ng kanyang biyanan at ang humaharurot na sasakyan ng asawang kailanman ay hindi siya pinahalagahan. 12:00 ng tanghalian, pawis na pawis si Sunshine habang naghahanda na ng mga putahe sa kusina. Sa kabila ng hapdi ng paso sa kanyang paa, pinilit niyang tapusin ang pagluluto dahil darating ang bisita ni Marco. Alam niyang hindi ito basta bisita, ito ang babaeng harap-harapan na umagaw sa kanyang posisyon. Saktong pagtunog ng kampana sa mansyon, pumasok si Marco, kasama ng isang babaeng nakasuot na maikling pulang damit at halos dikit na dikit sa braso ng kanyang asawa. Yon si Tiffany. Marco, babe, I'm so hungry. Malanding boses ni Tiffany na sinadyang iparinig kay Sunshine. Don't worry, babe. Pinagluto tayo ng katulong namin, sagot ni Marco habang nakatingin ng matalim kay Sunshine. Hoy, Sunshine, ihanda mo ng pagkain at pagkatapos mong magkain, lumayas ka na sa harap namin. Nakakasira ka ng gana. Tahimik na sumunod si Sunshine. Nilapag niya ang kare-kare at sinigang sa mesa. Ngunit bago pa siya makatalikod, sadyang kinuha ni Tiffany ang mangkok ng sabaw at kunwaring natapon to sa kanyang sariling kamay. Ouch! Marco, it's too hot! Sinadya niya akong pasuin? Pagsisinungaling ni Tiffany habang nagkukunwaring umiiyak. Hindi man lamang nagtatanong si Marco. Mabilis tong tumayo at isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi ni Sunshine. Sa lakas ng impact, natumba si Sunshine sa sahig at tumama ang kanyang ulo sa kanto ng cabinet. Walang hiya kang babae ka? Pati ba naman si Tiffany pag-iinitan mo? Sigaw ni Marco. Marco, hindi ko ginawa yon. Siya ang kumuha ng mangkok. Pilit na pagpapaliwanag ni Sunshine habang humahawak sa kanyang namamagang pisngi. At sumasagot ka pa ha? Hinila ni Marco ang buhok ni Sunshine at kinaladkad siya patungo sa pintuan ng mansyon. Doon naghihintay ang kanyang biyanan na si Doña Consolacion. Nakangisi habang hawak ang isang malit na maleta ng mga gamit ni Sunshine na noon pa pala'y nakaimpake na. Ito ang nararapat sa'yo, basurang babae. Hindi ka nababagay sa pamilyang to. Isang babaeng hindi nabirhen na pumasok sa amin. Dapat lang na itapon sa labas, sabi ng matanda, bago'y tinapon ng maleta sa labas ng gate. Marco, maawa ka. Asawa mo ako. Pagmamakaawa ni Sunshine sa gitna ng init ng sikat ng araw. Asawa? Sa papel lang yon, Sunshine. Pero sa puso ko, si Tiffany ang reyna dito. Layas! At huwag na huwag ka nang babalik dahil ipapakulong kita. Sinara ang malaking gate ng mansyon. Naiwan mag-isa si Sunshine sa labas, duguan ng labi, masakit ang katawan at wasak na wasak ang puso. Ang huling narinig niya ay ang tawanan ni Marco at Tiffany mula sa loob. Tila ipinagdiriwang ang kanyang pagpapaalis. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, tinignan ni Sunshine ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo sa pagsisilbi sa kanila. Doon niya naramdaman ang galit na mas matindi pa sa sakit. Balang araw, luluhod kayo sa harapan ko, bulong niya sa sarili habang pilit na tumatayo bitbit ang kanyang maliit na maleta. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit alam niya wala na siyang babalikan. Ito na ang simula ng kanyang wakas na impyernong iyon at ang hindi niya alam, ilang kanto lang ang layo, naghihintay ang tadhana sa anyo ng isang mamahaling sasakyan. Tila nakisama ang langit sa pait na nararamdaman ni Sunshine. Mula sa matinding sikat ng araw, bigla, nagdilim ang paligid at bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig, tila libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang mga sugat sa katawan at ang mas malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Naglalakad si Sunshine sa gilid ng highway, bitbit ang sirasirang maleta. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan at higit sa lahat, wala na siyang lakas. Ang tanging baon niya ang alaala na mapang-aping tawa ni Marco at ang pandidiri sa mga mata ng kanyang biyanan. Diyos ko, bakit? Hikbi ni Sunshine na halos hindi na marinig dahil sa dagundong ng kulog. Wala naman akong ginawa kundi magmahal at magsilbi. Bakit kailangan ganito ang kahantungan ko?
Nangihina ang kanyang mga tuhod. Ang kaninang tumatamang ulo sa kabinet ay nagsisimula ng kumirot ng matindi. Naramdaman niya ang malapot na likido na humahalo sa ulan at umaagos sa kanyang mukha. Dugo! Nanlalabo ng kanyang paningin. Sa gitna ng dilim at ulan, nakakita siya ng liwanag mula sa isang paparating na sasakyan. Gusto niyang humingi ng saklolo pero bago pa man niya maitaas ang kanyang kamay, tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan. Bumagsak siya sa basang kalsada na wala ng malay sa gitna ng rumaragasang ulan. Isang malakas sa tunog ng preno ang umalingaw-ngaw. Isang marangyang itim na SUV ang huminto. Ilang pulgada lang ang layo mula sa walang malay na katawan ni Sunshine. Bumukas ang pinto ng sasakyan, lumabas sa isang lalaki. Kahit pa nababasa ng ulan ng kanyang mamahaling suit, hindi siya nag-atubili. Mabilis siyang lumapit sa nakandusay na babae. Miss, can you hear me? Ang bariton ng boses ng lalaki ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya ang kalagayan ni Sunshine, ang pasa sa pisngi, ang putok na labi, at ang dumadaloy na dugo sa ulo, kumuyom ang kamao ng lalaki. Bilang isang doktor, alam niyang hindi ito aksidente, ito ay biktima ng karahasan. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng lalaki. Binuhat niya si Sunshine sa kanyang mga bisig na tila ba ito isang napakalagang hiyas na maaaring mabasag sa anumang sandali. Banayad niya itong sinakay sa backseat sa kanyang sasakyan. Hang on, miss. You are safe now? Bulong ng lalaki habang mabilis pinaandar ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital, ang ospital na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Ang lalaking yon walang iba kundi si Dr. Mike Del Castro. Sa gabing yon, sa gitna ng ulan at luha, hindi lang buhay ni Sunshine ang nailigtas, kung hindi, nagsimula na ring mabuo ang isang tadhana na hindi kailanman inasahan ng sinuman. Amoy ng gamot at malinis na paligid ang sumalubong sa kamalayan ni Sunshine. Unti-unti niyang dinilat ang kanyang mga mata, ngunit agad din itong nasinghalan dahil sa liwanag ng puting kisame. Malambot ang kanyang kinahigaan, malayo sa matigas sa sahig ng mansyon na nakasanayan niya. Gising ka na pala. Isang malalim at kalmadong boses ang narinig niya mula sa gilid. Lumingon si Sunshine at doon nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng puting gown. Napakagwapo nito. May matangos na ilong at mga matang tila nakakabasa ng nilalaman ng kanyang puso. Nasaan ako? Sino kayo? Hirap na tanong ni Sunshine. Gusto niyang bumangon, ngunit agad siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang ulo. Dahan-dahan lang, huwag mong pipilitin kumilos. Malumanay na sabi ng lalaki habang sinusuri ang IV drip na nakakabit sa kamay ni Sunshine. Nasa Del Castro Medical Center ka. Ako si Dr. Mike. Nakita kitang walang malay sa highway kagabi. Sandaling natigilan si Sunshine. Nagbalik sa kanyang isipan ang lahat ng sampal ni Marco, ang pagtatapon sa kanya sa ulan at ang pagkawala ng lahat ng kanyang dangal. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Hinila niya ang kumot upang itago ang kanyang mga braso na puno ng pasa. Salamat po, Doc, pero wala po akong perang pambayad dito. Kailangan ko na pong umalis. Pilit na sabi ni Sunshine. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka pagmalapitan din siya nito. Lumapit si Mike, hinawakan ang kanyang balikat. Isang haplos na hindi nagdidikta kung hindi nagpapakalma. Huwag mong iisipin ang bayad. Mas mahalaga ang kaligtasan mo. Those bruises on your arms and that cut on your head. Hindi yan nakuha sa ulan lang, Sunshine. Nagulat si Sunshine nang banggitin ng doktor ang kanyang pangalan. Nakita pala nito ang ID niya sa loob ng maleta. Dito walang mananakit sa'yo. I've instructed the nurses to give you everything you need, dagdag ni Mike. Ituring mo muna tong tahanan hanggat hindi ka palubusang magaling. Tinignan ni Sunshine ang mga mata ni Mike. Walang halong panghusga doon, di tulad ng tingin ng kanyang asawa at biyanan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Sunshine na tao siyang muli. Bakit niyo po ito ginagawa? Hindi niyo naman ako kakilala, tanong ni Sunshine. Ngumiti si Mike, isang ngiti na tila kayang tunawin lahat ng yelo sa puso ni Sunshine. Dahil nakita ko sa mga mata mo na kailangan mo ng kakampi at simula ngayon, Sunshine, hindi ka na mag-iisa.
Hindi napigilan ni Sunshine ang pag-agos ng kanyang mga luha, pero sa pagkakataong to, hindi to luha ng pait kundi luha ng pasasalamat sa anghel na nakaputi na ipinadala ng langit sa kanya. Lumipas ang ilang araw na nanatili si Sunshine sa pribadong suite ng ospital. Sa bawat araw na yon, hindi nakakaligtaan ni Dr. Mike na bisitahin siya, di lang bilang kanyang doktor kung hindi bilang isang kaibigang nakikinig sa kanyang mga hinaing. Isang hapon, habang nakadungaw si Sunshine sa bintana at pinagmamasdan ng mga ibon sa labas, pumasok si Mike na may dalang isang basket ng sariwang prutas at ilang mga bagong damit. Mukhang malalim ang iniisip natin, Sunshine na, nakangiting bati ni Mike. Doc, Mike, iniisip ko lang kung paano ko magsisimulang muli paglabas ko dito. Wala na akong babalikan, wala na akong pamilya. Mahinang sagot ni Sunshine. Ang tanging alam ko lang, magsilbi sa ibang tao pero kahit yon, hindi ko nagawa ng maayos sa sarili kong asawa. Umupo si Mike sa tabi ng kanyang kama. Huwag mong sisihan ang sarili mo sa pagkakamali ng iba. Ang pagtrato nila sa iyo ay refleksyon ng kanilang pagkatao, hindi ng sayo. You're a victim of their cruelty, but you don't have to be a victim forever. Kinuha ni Mike ang isang mansanas at sinimulang balatan ito. Alam mo ba, Sunshine, maraming taong mayaman sa pera pero mahirap sa puso. Nakita ko kung paano kang mag-alaga sa mga nurse dito kahit ikaw ang pasyente. May busilak kang puso. Maraming tao ang mayaman sa pera at yon ang pinakamahalagang kayamanan, ang sa puso. Pero Doc, isa lang akong hamak na babae na galing sa hirap. At alam niyo naman po ang kalagayan ko, wika ni Sunshine, na ang tinutukoy ang kanyang pagiging hindi na birhen na laging sinusumbat sa kanya ng biyanan. Hinawakan ni Mike ang kamay ni Sunshine. Sa medisina, ginagamot namin ang sugat para maghilom. Sa buhay ang nakaraan parang pilat. Nandyan yan para ipaalala na nakaligtas ka, hindi para ipahiya ka. Hindi nababawasan ang halaga mo dahil sa pinagdaanan mo. Doon, pakiramdam ni Sunshine ng isang uri ng init na hindi niya kailanman naramdaman kay Marco. Ang pagkalinga ni Mike ay walang halong kapalit. Hindi ito naghahanap ng pagsisilbi kung hindi nagbibigay ng proteksyon. Simula sa araw na to, ayoko lang makakita pa ng mga luha sa mata mo na galing sa lungkot. Kung iiyak ka man, gusto ko dahil sa tuwa, seryosong sabi ni Mike habang nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Sunshine ang unti-unting paghilom ng kanyang sugatang puso. Sa ilalim ng pagkalinga ni Dr. Mike, ang Sunshine na dati matamlay, tila muling sumisikat. Ngunit sa likod ng kaputihan ni Mike may isang katotohanan na hindi pa alam ni Sunshine. Ang lalaking nagligtas sa kanya ay isa sa pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa bansa. Isang linggo nang nakakalipas, tuluyan nang bumalik ang lakas ni Sunshine. Ngayong araw ang kanyang discharge, ngunit imbes na kaba, kuryosidad ang nararamdaman niya. Isang marangyang itim na limousine ang naghihintay sa labas ng ospital at laking gulat niya nang si Dr. Mike mismo ang magbukas ng pinto para sa kanya. Doc, saan tayo pupunta? Hindi ba dapat sa malit na boarding house lang ako? Tanong ni Sunshine habang pinagmamasdan ng loob ng sasakyan na puno ng gadgets at mamahaling leather. Ngumiti si Mike. Sabi ko sa'yo, hindi ka na mag-isa. Dadalhin kita sa isang lugar kung saan ka magiging ligtas. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang dambuhalang gate na may nakaukit na letrang DC. Pagpasok nila, bumanta na isang mansyon na mas malaki at mas marangya pa kaysa sa bahay ni Marco. Ang mga hardin ay parang sa pelikula at may mga tauhang nakauniforme na nakapila upang sumalubong. Welcome home, young Master Michael. Sabay-sabay na bati ng mga katulong. Napanganga si Sunshine. Young Master, Doc, sino ka ba talaga? Bumaba si Mike at inalalayan si Sunshine. Ang pangalan ko ay Michael Mike Del Castro. Hindi lang ako isang doktor, Sunshine. Ang pamilya ko ang nagmamay-ari ng Del Castro Group of Companies. Kami ang may-ari ng ospital na pinagdalhan sa inyo at ng maraming negosyo sa bansa. Napabitaw si Sunshine sa pagkakahawa kay Mike. Bigla siyang nakaramdam ng liit. Milyonaryo ka? Bakit mo ko tinutulungan? Isang hamak na babaeng galing sa putikan? Hinarap siya ni Mike at hinawakan ang kanyang magkabilang balikat.
Sunshine, ang pera at posisyon, mga gamit lang. Nakita ko ang halaga mo nung nakandusay ka sa ulan, hindi dahil sa suot mo o sa pera mo, kundi dahil sa tatag na nakita ko sa'yo. At gusto kong gamitin lahat ng meron ako para protektahan ka. Dinala siya ni Mike sa isang malawak na balkonahe. Mula doon, tanawang buong lungsod. Dito, walang matapobreng biyanan na lalait sa'yo. Dito, walang asawang mananakit sa'yo. Pero kailangan mo magtiwala sa akin, wika ni Mike. Tutulungan kitang bumangon. Tutulungan kitang ipakita sa kanila na ang babaeng tinapon nila ay ang babaeng hinding-hindi na nila kayang abutin. Sa gabing yon, habang nakatitig si Sunshine sa mga bituin mula sa loob ng marangyang kwarto, na-realize niyang ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbawi. Mula sa impyerno ng mga Villar, dinala siya sa langit ng mga Del Castro. Ngunit handa ba siyang harapin ang mundong ito na puno ng ginto at kapangyarihan? Sa loob ng marangyang silid ng mga Del Castro, hindi mapakali si Sunshine. Bagaman napapaligiran siya ng karangyaan, may isang tinig pa rin na nakabaon sa kanyang puso ang kanyang nakaraan. Alam niya, sa mundo ng mga bilyonaryo, ang dangal at pangalan ang pinakamahalagang puhunan. Isang gabi, habang naghahapunan silang dalawa sa hardin, hindi na nakatiis si Sunshine. Binaba niya ang kanyang kabyertos at tiningnan ng diretso si Mike. Mike, bakit ako? Mahinang tanong niya. Sabi ng dati kong biyanan, wala akong kwenta. Na isa akong sirang plaka dahil hindi na ako birhen nang mapunta ako kay Marco. Na madumi ako? Tumigil si Mike sa pagkain. Katahimikan ang bumalot sa paligid. Tanging huni lang ng mga kuliglig ang naririnig. Akala ni Sunshine magbabago ang tingin ni Mike sa kanya, ngunit nanatiling kalmado ang doktor. Sunshine, tumingin ka sa akin. Malumanay, ngunit seryosong utos ni Mike. Nang mag-abot ang kanilang mga mata, nakita ni Sunshine ang lalim ng pag-unawa ni Mike. Ang pag-ibig at pagpapahalaga sa isang tao, hindi nasusukat sa kung anong kinuha sa kanya ng nakaraan. Hindi ka isang gamit na nababawasan ng halaga kapag nagasgas, wika ni Mike. Ang pagkatao mo hindi nakadepende sa kung sinong naunang humawak sa iyo, kundi sa kung sinong handang manatili sa tabi mo at ingatan ka hanggang sa huli. Tumayo si Mike, lumapit kay Sunshine at kinuha ang kanyang mga kamay. Tinanggap kita, Sunshine, hindi dahil sa kung anong binigay mo sa akin, kundi dahil sa kung sino ka. Hindi ako naghahanap ng perpektong babae. Naghahanap ako ng babaeng totoo at ikaw yon. I don't care about your past. I care about our future. Naiyak si Sunshine, ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam niya may mabigat na pasanin na nawala sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Mike tila isang mainit na yakap na nagbubura sa bawat masakit na salita na ibinato sa kanya ni Doña Consolacion at Marco. Ituturing kita na parang isang babasaging bagay na dapat ingatan, Sunshine, at sa bawat araw na magkasama tayo, ipapaalala ko sa iyo kung gaano ka kahalaga, dagdag ni Mike, bago dinala ang kamay ni Sunshine sa kanyang mga labi para sa isang magalang na halik. Sa gabing yon, hindi lang ang nakaraan ni Sunshine ang tinanggap ni Mike. Tinanggap din ni Sunshine ang posibilidad na maaari pa pala siyang mahalin ng totoo. Ngunit sa labas ng mansyon may mga matang nagmamasid at isang planong sisira sa katahimikang ito. Hindi pumayag si Mike na manatiling nakatago si Sunshine sa loob ng mansyon. May mga matang nagmamasid at isang planong sisira sa katahimikan na ito. Hindi pumayag si Mike. Para sa kanya, ang pinakamabisang ganti sa mga nang-api dito ay ang makita nilang nanginginig ang babaeng nagniningning na ngayon na sinubukan nilang apakan noon. Sunshine, ngayong araw, magsisimula ang iyong bagong buhay, wika ni Mike. Habang pinapakilala si Sunshine sa isang grupo ng mga eksperto, mga stylist, etiquette coaches at mga batikang guro. Sa loob ng sumunod na mga linggo, sumailalim si Sunshine sa isang matinding transformasyon. Hindi lamang to tungkol sa panlabas na anyo. Tinuruan siya ni Mike kung paano magsalita ng may kumpiyansa, kung paano tumayo ng tuwid at kung paano dalhin ang sarili sa gitna ng makapangyarihang tao. Ang ganda hindi lang nakikita sa suot, kung hindi sa kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili sa salamin. Payo ni Mike habang pinapanood si Sunshine sa kanyang mga lessons.
Isang gabi, dumating ang huling yugto ng kanyang pagbabago. Nilabas ni Mike ang isang malaking velvet box. Sa loob nito ay isang kumikinang na diamond necklace at isang gown na gawa ng isang tanyag na designer, kulay ginto at tila sumisimbolo sa pagsikat ng araw. Nang lumabas si Sunshine mula sa fitting room, natigilan si Mike. Ang dating Sunshine may putok na labi at magulong buhok, wala na. Sa harap niya ay isang babaeng may taglay na elegansya. Ang mga mata hindi na puno ng takot, kundi ng determinasyon. Ang kanyang balat ay tila porselana at ang bawat kilos niya ay puno ng grasya. "You look breathtaking," bulong ni Mike na di maalis ang tingin sa kanya. "Salamat sa lahat, Mike. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon nagtatago pa rin ako sa dilim," sagot ni Sunshine. Ngunit sa likod ng kanyang malambot na boses, may bakas ng tapang. "Handa ka na bang ipakita sa mundo at sa kanila kung sinong kinalaban nila?" tanong ni Mike. Ngumiti si Sunshine, isang ngiti na hindi pa nakikita ni Marco at Doña Consolacion. "Handa na ako, Mike. Hindi na akong Sunshine na luluhod at iiyak. Ngayon, sila naman ang gagawa noon?" Ang pagbabagong to ay hindi lamang para sa kagandahan. Ito ay ang kanyang baluti para sa gerang paparating. Dahil sa susunod na pagkikita nila ng kanyang nakaraan, hindi lang siya basta dadaan. Siya ay mag-iiwan ng marka na hindi nila malilimutan. Ang buong bansa nabulabog sa balitang ng pinaka-eligible na bilyonaryong bachelor na si Dr. Mike Del Castro ay magpapakasal na. Walang nakakaalam kung sinong maswerteng babae dahil pinanatiling lihim ni Mike ang pagkakakilanlan ni Sunshine upang maprotektahan to hanggang sa huling sandali. Ginanap ang kasal sa katedral na pinalamutian ng libo-libong puting rosas. Ang mga bisita binubuo ng pinakamataas na opisyal, mga negosyante at mga sikat na personalidad. Sa labas ng simbahan, nakasuot si Sunshine na isang ball gown na puno ng Swarovski crystals. Ang kanyang belo ay mahaba at tila ulap na humihila sa kanyang likuran. Sa bawat hakbang niya patungo sa altar, ramdam niya ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pag-asa na sa wakas natagpuan niya na ang kanyang tunay na tahanan. Nang bumuka sa malaking pinto ng simbahan, lahat ng mata napabaling sa kanya. Ang mga bulungan ng paghanga ay umalingaw. Sino siya? Napakaganda niya, tila isang prinsesa. Siya ba magiging bagong Mrs. Del Castro? Sa dulo ng altar nakatayo si Mike, matika sa kanyang puting tuxedo. Nang makita niya si Sunshine, hindi niya napigilan na mangilid ang luha niya. Para sa kanya, hindi lang to isang seremonya. Ito ang kanyang deklarasyon sa mundo ng babaeng to ang kanyang reyna. Nang mag-abot ang kanilang mga kamay sa harap ng obispo, mahigpit na hinawakan ni Mike si Sunshine. "I, Mike Del Castro, take you, Sunshine Rodora Perez, to be my wife. I promise to protect you, to cherish you, and to honor you, not just in times of joy, but most especially in the shadows of your past. From this day forward, you will never walk alone." Sa kanyang tugon, nanginginig ang boses ni Sunshine sa saya. "Tinatanggap kita, Mike. Salamat sa pagturing sa akin ng isang hiyas sa kabila ng aking mga sugat. Pangako, ang buhay na binigay mo sa akin aalagaan ko at ang pag-ibig na to ang magiging lakas ko habang buhay." Matapos ang palitan ng I do, hinalikan ni Mike si Sunshine na may buong paggalang at pagmamahal. Ang masigabong palakpakan ay tila musika sa pandinig ni Sunshine. Sa labas ng simbahan, habang sumasakay sila sa kanilang wedding car, nakita ni Sunshine ang ilang reporters na kumukuha ng litrato. Alam niyang bukas, ang mukha niya ay nasa lahat ng pahayagan at social media. Alam niya, makikita to ni Marco at ng kanyang biyanan. "Simula na, Sunshine," bulong ni Mike habang hinahawakan ng kanyang kamay na may suot na dambuhalang diamond ring. "Oo, Mike. Simula na ng kanilang pagbagsak at ng ating pag-akyat," sagot ni Sunshine nang may matamis ngunit matapang na ngiti. Isang buwan matapos ang kasal, ang pangalang Sunshine Del Castro ay naging bukang bibig sa bawat high society event. Ngunit ang gabing to ang pinaka-importante, ang charity gala para sa mga biktima ng karahasan, kung saan lahat ng mga prominenteng pamilya imbitado, kasama na rito ang pamilya Villar, na pilit nagpapanggap na mayaman pa rin sa kabila ng unti-unting paghina sa kanilang negosyo.
Sa loob ng Grand Ballroom, hindi mapakali si Marco at ang kanyang ina na si Doña Consolacion. Kasama nila si Tiffany na kanina pa nakasimangot dahil hindi sila pinapansin ng malalaking mga negosyante. Ma, kailangan natin makausap ang asawa ni Dr. Del Castro. Sabi nila napakayaman at napakamakapangyarihan nito. Baka matulungan tayo sa utang ng kumpanya. Bulong ni Marco. Huwag kang mag-alala, Marco. Gagamitin ko ang galing ko sa pakikipag-usap. Sigurado, hihinga ang asawa ng doktor sa atin. Sagot ng matanda na puno pa rin ng kayabangan. Biglang tumahimik ang paligid nang pumasok ang mag-asawang Del Castro. Nakasuot si Sunshine na isang asul na terno na nababalot ng diamante, habang si Mike protektadong nakahawak sa kanyang bewang. Ang bawat hakbang ni Sunshine puno ng otoridad. Nang dumaan sila sa harap ng mga Villar, napatigil si Marco. Nalaglag ang panga ni Tiffany at ang baso ng wine na hawak ni Doña Consolacion ay muntik ng mabitawan. Sunshine? Nauutal na sambit ni Marco. Hindi maaari. Ikaw yan? Huminto si Sunshine at dahan-dahang humarap sa kanila. Isang malaki at formal na ngiti ang ibinigay niya. Good evening, Mr. Villar, at sa inyo rin, Senyora Consolacion. Mukhang nagulat kayo Ikaw? Paano ka naging asawa na isang Del Castro? Sigaw ni Doña Consolacion na nakalimot na sa isang formal na okasyon nila. Siguradong niloko mo lang ang doktor. Isang basurang tulad mo. Enough! Ang barito ng boses ni Mike ay dumagundong. Dahilan upang mapaatras ang matanda. You are speaking to my wife, the woman who owns half of my empire, and one more insult, I will make sure your family's name is erased from the business world tonight. Napahiya si Marco at Tiffany habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan tungkol sa kanilang kagaspangan. Marco, tulungan mo kami. Kailangan natin ng investment. Pilit na paglalambing ni Tiffany. Ngunit, bago pa siya makalapit, tiningnan niya si Sunshine mula ulo hanggang paa. I remember you, sabi ni Sunshine sa mahinang boses. You were the woman who liked hot soup, right? Don't worry, hindi ako tulad ninyo. Pero tandaan ninyo, ito ang mundong inaakala niyong sa inyo lang. Ngayon, nasa ilalim na ng aking mga paa. Tinalikuran sila ni Sunshine at Mike habang ang mga Villar ay naiwan na nakatayo sa gitna ng kahihiyan. Doon naramdaman ni Marco ang pait ng babaeng sinaktan niya at itinapon sa ulan. Sa isang iglap, binawi ng mga bangko ang kanilang mga credit line at ang mga supplies na dating nakapila sa kanilang opisina ay isa-isang nagkansela ng kontrata. Sa loob ng opisina ni Mike ay nakaupo si Sunshine habang tinitingnan ng mga dokumento ng foreclosure sa mansyon ni Marco. Sila na ang lumalapit, Sunshine. Humihingi sila ng audience sa bago nilang creditor. Wika ni Mike habang nakatayo sa gilid ng kanyang asawa. Hindi naman nila alam na ang kumpanyang bumili sa lahat ng utang nila ay ang inyong investment firm. Papasukin mo sila, Mike, malamig na utos ni Sunshine. Pumasok si Marco at Doña Consolacion na tila mga basang sisiyo. Wala na ang mga mamahaling alahas ng matanda at si Marco halatang hindi natutulog ng ilang gabi. Nang makita nila si Sunshine na nakaupo sa executive chair, sabay silang napatigil. Sunshine, anak, pilit na paglalambing ni Doña Consolacion. Nagkamali kami. Nadala lamang kami ng emosyon noon. Pamilya pa rin tayo, hindi ba? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sunshine. Anak, pamilya? Nung tinapon ninyo ang gamit ko sa ulan, naisip niyo ba yan? Nung hinayaan ni Marco na saktan ako ni Tiffany, nasaan ang pamilyang sinasabi ninyo? Sunshine, parang awa mo na. Lumuhod si Marco sa harap ng mesa. Bumagsak na ang kumpanya namin. Kinuha na ng bangko ang bahay. Wala kaming matutuluyan. Kahit ito lang sanang opisina, itira mo na para sa amin. Tumayo si Sunshine at lumapit kay Marco. Alam mo ba, kung anong pinakamasakit na ginawa mo sa akin, Marco? Hindi yung sampal, hindi yung pagtatanggol mo sa kabit mo, kundi yung ginawa mo kong basura sa sarili kong paningin. Kinuha ni Sunshine ang isang envelope at ibinatuto sa paanan ni Marco. Ito ang mga dokumento. Pag-aari ko ng mansyon ninyo at dahil mabait ako, binibigyan ko kayo ng 24 oras para lisanin ang pamamahay na yon.
Pero Sunshine, saan kami pupunta? Iyak ni Doña Consolacion. Hindi ko na problema yan. Siguro doon kayo pumunta sa mga taong pinili ninyo kaysa sa akin, sagot ni Sunshine. At Marco, ang huling ganti ko sa'yo hindi ang hirap ng buhay, kundi ang makita mo bawat araw sa balita kung gaano kasi ang buhay ko sa piling ng lalaking tunay na nagpapahalaga sa akin. Pinanood ni Sunshine at Mike ang paglabas ng dalawa mula sa gusali, mga anino na lamang ng dati nilang kayabangan. Sa pagkakataong to, wala nang galit sa puso ni Sunshine. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kalayaan mula sa mga pesteng sumira sa kanyang nakaraan. Tapos na, Mike. Wala na silang kapangyarihan sa akin, bulong ni Sunshine. Niyakap siya ni Mike mula sa likuran. Tapos na ang gera asawa ko. Ngayon, oras na para sa ating sariling kapayapaan. 1 taon ang mabilis na lumipas. Malayo nang nilakbay ni Sunshine mula sa gabing iyon sa gitna ng hallway. Wala nang mga peklat ng nakaraan sa kanyang mukha at ang mga pilat sa kanyang puso tuluyan na ring naghilom sa ilalim ng pagmamahal ni Mike. Sa isang malawak na hardin, sa rest house ng mga Del Castro sa Tagaytay, isang simple ngunit eleganteng selebrasyon na nagaganap. Hindi ito para sa negosyo o para sa pakitang tao. Ito ay para sa pagdiriwang ng unang anibersaryo ng kanilang pagsasama. Iniisip mo pa rin ba sila? Tanong ni Mike habang lumalapit kay Sunshine dalang isang baso ng sariwang juice. Ngumiti si Sunshine, sumandal sa dibdib ng asawa. Hindi na, Mike. Narinig ko na lang na namamasukan na si Marco bilang isang driver sa probinsya at si Doña Consolacion nakatira na lang sa isang maliit na paupahan. Si Tiffany naman matagal na silang iniwan nang maubos ang kanilang pera. Wala ka na bang galit? Muling tanong ni Mike. Wala na. Ang galit para lang sa mga taong may puwang pa sa puso mo. Para sa akin, sila'y mga estranghero na lang na naging bahagi ng isang masakit na leksyon. Sagot ni Sunshine. Salamat sa iyo, Mike. Dahil sa iyo natutunan ko na ang tunay na halaga ng isang babae hindi nasusukat sa kanyang kabirhenan o sa yaman ng kanyang pamilya, kundi sa dangal na taglay niya at sa taong handang lumaban para sa kanya. Hinawakan ni Mike ang tiyan ni Sunshine na ngayoy bahagya ng bumubukol. At salamat din sa iyo, Sunshine, dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na maging bayani sa sarili kong paraan. At ngayon, may bago na tayong misyon, ang palakihin ng ating anak sa isang mundong puno ng respeto at pag-ibig. Hinalikan ni Mike si Sunshine sa noo habang lumulubog ang araw sa likod ng Bulkang Taal. Ang liwanag ng dapit hapon tumatama sa kanilang mga mukha, isang simbolo na matapos ang pinakamahabang gabi, ang araw ay laging sisikat para sa mga pusong hindi sumusuko. Si Sunshine Rodora Perez del Castro, hindi ng babaeng basahan. Siya ay isang asawa, isang magiging ina, at isang inspirasyon na ang pag-ibig ay hindi kailanman manghuhusga. Bagkus ituturing kang isang babasaging bagay na dapat ingatan at pahalagahan habang buhay. Ang tawanan ng isang batang lalaki ang nagsisilbing musika sa loob ng mansyon ng mga Del Castro. Si Little Mikey, na 3 taong gulang na ngayon, ay masayang naghahabulan sa kanilang golden retriever sa malawak na damuhan. Mula sa balkonahe, pinagmamasdan ni Sunshine ang kanyang anak. Suot ang isang simpleng puting bestido at ang kanyang mukha bakas ang kapayapaan na dati inaakalan niya na imposible niyang makamit. Masyado ka namang magaling mag-isip, wifey, bulong ni Mike habang yumayakap sa likuran ni Sunshine. Pinatong ng doktor ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Iniisip ko lang, Mike, kung panaginip lang bang lahat ng ito. Minsan natatakot pa rin ako na baka magising ako na nasa malamig na kalsada pa rin ako sa gitna ng ulan. Pag-amin ni Sunshine. Humarap si Mike sa kanya at hinawakan ang kanyang mga pisngi. Hindi ito panaginip, Sunshine. Ito ang realidad na binuo natin. At hindi ko hahayaan na bumalik ka sa dilim na yon. Sa gabing yon, nagkaroon isang charity event sa Del Castro Medical Center. Ngunit, bago ang event ay may isang lihim na dumating sa opisina ni Sunshine. Galing ito sa isang social worker. Ma'am Sunshine, nais lang po namin na ipaalam na pumanaw na po si Doña Consolacion dahil sa komplikasyon sa puso.
Si Marco naman po tuluyan nang nasa ilalim sa isang rehab center matapos pong malulong sa alak. Wala na po silang pamilyang matatakbuhan. Saglit na natigilan si Sunshine. Tumingin siya kay Mike na nasa tabi lamang niya. Gusto mo ba silang puntahan? Tumingin siya kay Mike. Handang sumuporta ito sa anumang desisyon ng asawa. Umiling si Sunshine. Hindi na, Mike. Nagpadala na ako ng tulong pinansyal para sa maayos na libing ng kanyang ina at para sa pagpapagamot ni Marco. Yun ang huling obligasyon ko sa kanila bilang tao. Ang pagpapatawad ay nagbibigay ko na noon pa, pero ang pagbabalik sa kanila ay hindi na bahagi ng buhay ko. Pinakita ni Sunshine ang kanyang katatagan, hindi dahil sa galit kundi dahil sa pagkilala sa kanyang sariling hangganan. Sa gitna ng charity event, tumayo si Sunshine sa harap ng maraming tao. Hindi na siya ang babaeng nakayoko, siya na nagsasalita tungkol sa pag-asa at sa pagbangon ng mga kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso. Ang nakaraan ninyo ay hindi ang inyong katapusan, wika ni Sunshine sa kanyang speech. May mga taong sisira sa inyo, pero may isang doktor o isang kaibigan na ipapadalang langit para ipaalala na kayo ay mahalaga. Huwag kayong mapapagod na maghintay sa inyong sariling sikat ng araw. Pagkatapos ng kanyang speech, sinalubong siya ni Mike na isang mahigpit na yakap at isang halik sa harap ng lahat. I am so proud of you, Mrs. Del Castro, bulong ni Mike. And I am so blessed to have you, Dr. Mike, sagot ni Sunshine. Habang naglalakad sila palabas ng hall, hawak kamay at puno ng pag-asa, alam ng lahat ang kwento ni Sunshine at Mike ay hindi na lang basta isang kwento ng pag-ibig. Ito ay patunay na ang pinakamagagandang bulaklak madalas tumutubo sa pinakamahirap na lupa. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni Sunshine, isang patunay na ang bawat luhang pumatak sa gitna ng ulan ay may kapalit na sikat ng araw na higit pa sa ating inaasahan. Natutunan natin sa kwentong ito na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa mapanuring mata ng lipunan o sa pait ng ating nakaraan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman huhusgahan, bagkus ituturing kang isang tunay na mabasaging bagay na dapat pakaingatan, mahalin at pahalagahan habang buhay. Sa mga nakakaranas ng sakit, sa mga itinapon at binaliwala, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Dahil tulad ni Sunshine, darating din ang inyong Dr. Mike, isang tao na makakakita ng inyong tunay na ningning sa kabila ng inyong mga sugat. Muli, kami ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating buhay dito sa Ayesha TV. Ang kwentong ito ay orihinal na likha at inihandog sa inyo ni Miss Ayesha. Kung naging inspirasyon ito sa inyo, huwag kakalimutang i-like, mag-comment ng inyong mga saloobin at i-share ang video na ito. At kung bago ka pa lamang sa ating tahanan, ay mag-subscribe na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na madamdaming istorya. Ako ang inyong lingkod, si Miss Sandra, na nagpapaalala. Ang bawat dapit hapon ay hudyat lamang ng isang bagong bukang liwayway. Hanggang sa muli mga ka-Ayesha.